Bakit ganito ang nangyari? Hanggang dito na lang ba? Hindi pa ba sapat? Ano ba ang kulang? Ano naman ba yung sinasabi mo, Daga? Gutom ka na naman siguro, no? Grabe ka naman sa akin, tipaklong! Eh bakit humuhugot ka na naman dyan? Huwag niyo naman pansinin yung sinasabi ni Daga. Ano nga ba ang dahilan na pupupulong natin ngayon? Meron akong nais balita sa inyo. May darating daw na bagyo sa susunod na araw at napakalakas nito. Ano naman ang kinalaman natin dyan? Mauubusan na tayo ng supply ng pagkain at kailangan na din natin lumipat sa mas mataas na lugar para hindi tayo maapektuhan ng baha. Sus, hindi na kailangan yan. Meron naman akong mapagkukuhanan ng pagkain. Panigurado hindi pa naglilinis si Aling Matet ng bahay nila. Kung lilipat tayo, saan naman? Oo nga, tsaka dapat ngayon pa lang naghahanap na tayo. Kaya na hindi ko pa alam dahil ang mga tao ay naghahanda rin para sa bagyo. Lilipat na lang ako. Bahala kayo. Bahala na nga. Huwag na muna nating alalahanin yan. Mauuna na ako at maghahanap pa ako ng pagkain. Uy, Daga, bumalik ka nga dito. Hayaan niyo na siya kung ayaw niya makinig sa atin. Siya din na magsisisi sa huli. Tara na. Simulan na natin maghanap ng pagkain at mataas na pwesto. Grabe ang lakas ng bagyong ito. Hindi ko inaasahan na ganyan kalakas ang bagyo. Oo nga, tingnan mo at bumabaha na. Ano nga kaya nangyayari sa tatlo? Sana ay okay lang sila. Diyos ko, malapit nang umapaw ang mga estero. Ang mga pagkain natin ay basa na. Ano nang gagawin natin, Langgam? Nako, ayaw ko pang mamatay. Huwag ka nga magsalita na kung ano na dyan, Lamok. Magdasal na lamang tayo. Nakinig ako sa apat. Kaya kawawa ako. Mabuti na lamang at tama ang sinabi ko na hindi pa naglilinis si Aling Matet. May matutuluyan pa akong mataas na lugar at hindi pa malamig. Pero nasa ligis. Tas kaya silang lugar? Uy, Lamok, Langgam, anong nangyari sa inyo? Bakit mukhang nilalamig kayo? Nasira na ang aming tahanan, pati na ang pagkain namin ay wala na. Naku, halik kayo para mainitan ang katawan ninyo at makakain na. Kung sana ipinaganda lang ng gobyerno ang proyekto para sa hayop na katulad din natin, ay hindi tayo maghihirap ng ganito at pakalat-kalat. Hayaan nyo na. Wala tayong magagawa. Isa lamang tayo mga hamak na hayop. Sila pa rin ang masusunod, kahit maintindihan nila tayo. Tama na nga yan. Si Daga ba, nakita ninyo? 2 araw ko na siyang hindi nakikita. Wala eh. Baka siguro natulog iyon sa ilalim ng lutuan nila Aling Matet. Buti pa siya, walang inaalala. Hala! Bakit may tubig na sa loob ng bahay? Huwag mong sabihing lubog na ang daan sa baha. Wait lang. Mukhang tama nga sila, Tipaklong. Dapat ay nakinig ako sa kanila. Tignan niyo ang bahay nila Aling Matet. Binaha na. Hala, paano na si Daga? Tara, magplano na tayo kung paano din nililigtas si Daga. Ang mga gamit, iakyat nyo na sa itaas. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Tulong! Tulong! Bilis! Tumataas na yung baha! Nang makabuong ng plano ang apat, agad nilang tinungo si Daga sa bahay ni Aling Matet. Tulong! Tulong! Natatakot na ako! Daga! Nandito na kami para iligtas ka! Nandito ako sa taas ng cabinet. Bilisan nyo! Liligtas kita, Daga! Huwag kang mag-alala! Nandito na si Super Lamok! Uy! Mayroon lumulutang na bagay! Tara, sakyan na natin! Dali! Gaya ng inaasahan, tumalon si Daga at lubos sa lumulutang na bagay. Ngunit hindi nila napansin na unti-unti silang lumubog at nasawi sa hindi ka nais-nais na pangyayari. At ako? Sino nga ba ako? Ako si Daga at ito ang wakas ng pangyayari sa aming mga buhay. At ngayon, masayang namumungay sa piling ng may kapal. Uy, tara na! Laro na tayo! Ang saya pala talaga dito. Hala,